Hindi kami bumibili ng murahin, okay? So, okay, feeling ko pwede na yan. Pare-pareho lang naman sila ng itsura dito. So tayo ay binibidyohan din ng makulit na daga. We're going to make Nililibing niya to si JJ. Okay, ngayon kasi ang nakakahiligang laruan ni Luke ay clay. Say hi, tigay yung belok mo, mukha kang asa dyan. So, nung nag-grocery kami, bumili kami nung alam niyo yung nabibili nung bata pa kami noon, nakakabili kami nung parang bareta na clay, mumurahin na klase, yung mabaho yung amoy, pero pwede na. Ngayon, naisipan ni nanay niya nang gumawa kami ng sarili namin. Naghanap-hanap siya ng recipe kung paano gumawa ng clay. Time check tayo, mag-aalas 10:30 na. So, ngayon niya naisipang gumawa ng clay para magkaroon ng clay tong batang to. May mancha kasi hindi naman Ash Wednesday. Siguro mabilis lang naman to, tuturuan namin kayo. So yan, doon tayo sa lutuan. Okay, dito tayo sa may lutuan. Hinanda lang natin tong maliit na lutuan natin. Dito tayo magluluto. Yan, may pumipindot. Tapos hindi pa namin sigurado kung pwedeng gamitin yung non-stick pan na meron kami dito. So, tignan na lang natin. Nakatago na kasi nila. Pero papakita muna namin yung mga ingredients na gagamitin namin. Okay, bago namin simulan. Okay, bali ito yung ingredients natin. Meron tayo ditong cream of tartar. Ngayon lang ako nakakita nito. Sabay na halo to. Tapos meron tayo dito, kailangan ba all-purpose? Hindi naman. Basta flour, bumili kami ng flour. Ano ba to? Mamahalin ba to? Hindi ko alam. Hindi kami bumibili ng murahin, okay? So, so bibili kayo yung mga pinakamahal. Ito meron tayong branded na... Branded! So yan yung brand niya, hindi ko alam kung papakita ko pa. Kung familiar kayo, baka hindi nyo siya masyado nakikita. Tapos ito, meron tayo dito nga virgin coconut oil. Kailangan ba coconut oil? Kailangan ng oil daw actually. Para mas mabango. Pero pwede na to. Ito lang meron tayo. Kailangan din na natin magali. So meron tayo ditong mga food coloring, ayaw mag-focus. So meron tayo ditong 9 colors. Ewan ko kung saan binili ni nanay ito. Online! So para hindi lang iisang kulay yung magawa natin sa clay, pwedeng iba-iba. Okay, unahin natin tong ang Tagalog nitong flour. All purpose. Tagalog, all-purpose. 1 cup. Okay. So ang 1 cup ay 240 237. estimate. Okay, feeling ko pwede na yan. Ilalagay na natin diretso dito sa non-stick natin. Hindi pa siya naka-on. No, nakapatay pa kasi medyo mabilis uminit to. So ayan, nabus natin yung arena. Buksan na natin to. So next na to, yung asin natin. 1/4 cup daw. So ayan, 1/4 cup ng asin natin. Sama natin dyan. Next na natin itong cream of tartar. 30 grams na, buhos siguro natin lahat. Pare-pareho lang naman sila ng itsura dito. Puro puti lang naman. So next na natin itong oil, virgin coconut oil. 2 tablespoons. Tansyahan na lang. Yan, feeling ko 2 tablespoons na yan. Pwede na yan. Parang kulang pa. Para mas nanuot ang lasa. Hindi nga pala pagkain itong ginagawa natin. Okay, nailagay na natin halos lahat. Ito na ilalagay natin next, santasa na malamig na tubig. Hahaluin siya hanggang maging dough. Opo. Parang nakukulangan tayo medyo sa... Yan, sakto na yun. So tayo ay binibidyohan din ng makulit na daga. Hello. Okay, cook tayo. Ano mo? Opo. Yan, parang na siyang semento. Okay, bibitinin ko muna kayo sandali dyan sa vlog dahil meron tayong i-announce. Since malapit na ang Pasko at ilang days na lang, meron tayong gagawing experiment. Sa experiment na to, pag sinuwerte ako, swerte rin yung isa o higit pa sa isang subscriber. Okay, paano suswertehin? Anong gagawin? Ito ang gagawin natin. Kung familiar kayo dun sa mga scratch card ng Lotto, tulad nitong mga to, yan, mga scratch card yan. Every vlog na gagawin natin, mag-scratch ako ng card doon. Pwedeng 5 piraso, pwedeng 10 piraso, pwedeng 20 piraso. Ang sabi dito, may mga cards na tig 20 pesos, tas meron ding tig 50 pesos. Never pa ako nag-try ng mga scratch card na to. Ang pinakahuling na scratch ko yata na card ay yung mga niloload pa dati. Yung tig 20 pesos dito pwede raw manalo ng 200,000. Yung 50 pesos naman pwede na manalo hanggang kalahating milyon. Okay, every vlog, bibili ako ng cards at mag-i-scratch ako. At any amount na mapanalunan ko doon, for example, okay, wag na natin gamitin yung jackpot na 200,000 dito. For example na lang, nanalo tayo ng 10,000 pesos. 50%
sa akin para may pambili pa rin ako ng cards and 50% sa mapipili ko na subscriber. Ngayon, paano kayo makaka-join? Make sure na nakasubscribe lang kayo sa channel. Simple lang. At ito yung pinaka-importante. Mag-comment kayo sa video na to ng panalo yan. 2 words yun. Uulitin ko, panalo yan. Kung gusto nyo lagyan ng reason sa baba kung bakit kayo yung dapat na mapili ko, mas maganda, pero kung ayaw nyo naman, okay lang, walang problema. Pero imbis na pumili ako ng isang subscriber, what if pumili ako ng 5? Kung 5 yung nag-comment doon. What if pumili rin ako ng 10? Kung 10 yun nandun. Lumiit man yung napanalunan, at least mas maraming nanalo. Tingin ko mas okay yun. So, pag nakasubscribe na kayo, tapos nag-comment kayo sa video na to ng panalo yan, automatic sa next vlog ko, any amount na mapanalunan ko doon, siguro basta above 100 pesos. Kung 100 lang naman siguro, hindi ko nahatian, bibigay ko na lang, pipili ako ng isa. Ngayon, paano kung nanalo kayo? Ganito lang. Make sure na nakafollow kayo sa page dahil doon ako mag-a-announce kung sino yung winner. Tsaka para mas mabilis ko kayong makontak. Hopefully, meron kayong GCash account. Kung wala naman kayo, hopefully may kakilala kayo na merong GCash account para mabilis ko ma-transfer kung ano yung napanalunan nyo. Ngayon, paano kung nanalo na kayo, napili na kayo? Okay pa bang mag-comment sa video para next video manalo ulit kayo? Walang problema. As long as nanonood kayo, siguro pinaka-way ko na yon of giving back dahil sa pag-aaksayo nyo ng oras sa panonood ng vlog. So yun lang, comment na kayo, subscribe, follow mo yung page, balik na tayo sa video. Ayan, ikutin mo lang siya, ironda mo lang siya sa pan para madigit lahat ng dumikit sa gilid. Ayan, bola na siya. I-flip ko ba siyang gano'n? Okay, pag ganyan na, yung itsura, siguro tansyahin nyo na lang pag pwede na. So, ililipat natin sa plato dahil palalamigin muna natin siya bago natin siya lagyan ng food coloring. So, kukunin mo na siya. Hindi naman siya mainit. Warm lang. Oo. Pag ginawa ka mo na matagal, mainit. Pero kaya. Oh, so, lalagay sa plato. Palalamigin lang natin siya. Tapos parang mas mabilis siya lumamig daw. Ikalat-kalat mo siya. So, i-flip natin siya sa ere. Luma. So, ito, napalamig na natin. Tapos yung nagawa natin, ginawa nating 4. Ang kulay nito ay lemon yellow, navy blue, Dumi ng kamay. green, at syempre hindi mawawala ang paboritong kulay nilo. Ang ayaw mag-focus na red. Squishy. 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 We're going to make to make it red. Oh, okay. Alam niyo na, pag Alam laki. niyo na. 3, 4. Yan, nailagay na yung food coloring, tapos Hold lang natin. Nako. ihalo na. Sige, hayaan mo siyang kung ano yung mo. Okay, ito lalagay ko. Sa akin, gagamitin ko navy blue. Parang sarap. Ganon. Hindi amoy chemical. Wow. So ayan, yan na yung clay. Nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4 colors. May yellow, may red, may green, may blue. Yan ay, ito yung consistency niya. Lambot. Saktong-sakto na. Oh. Kumpara doon sa nabibili, ano? Tsaka yung amoy niya, amoy tinapay siya. Okay, hindi siya yung amoy chemical. Kung aksidente man na may konting makain yung anak nyo, feel ko naman safe. No? Kasi mga pagkain din naman yun. Ito nga pala, yung mga nabiling parang pang mold online. Mamurahin lang to. Siguro mga $1,000. Oy, hindi. Do you like it? Yes. Kaya pwede mo na siyang iwan dyan, mga 1 to 2 hours, hindi yan naalis dyan. Pero pagbalik mo, asahan mo na yung clay mo ay kulay black na dahil pinagalo-halo niya na yun. Silok naman, ganito lang yung laro niya. Minamold niya lang sa letters. O kaya naman, nililibing niya to si JJ. Maglalaro na kami dito at tapusin ko na itong video. See you on the next one. Okay, bye-bye. Bye!